Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Whole world life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to bow, here I am to say that you're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sige po, pwede po tayong tumayo sa presence ni Lord and just begin to praise Him, worship Him. Lord, salamat po. Sinasamba ka namin, tinataas ka namin sa umaga nito. Tunay, Lord, na napakabuti nyo sa bawat umaga, sa bawat araw. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Amen, amen. In Jesus' name, amen. Sige po, tayo umawit ng masiglang papuri sa ating Panginoon. Halika, sumayaw, pumalakpak. Amen.
tunay Lord na napaka-buti, Panginoon, na lagi namin pinupuri, sinasamba, binibigyan ng parangalang iyong pangalan sapagkat sa tanging pangalan niyo lamang, Panginoong Yesus. Kaya kami nagtatagumpay, kaya kami may kapayapaan, kagalakan, at pinupuri ka namin ngayon, Panginoon. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mong ngalan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, at pinararangalan, itinataas, dakila mong ngalan. Sa lahat ng panahon, habang may pagkakataon, aking sasambitin, aking aawitin.
Karapat-dapat ka pasalamatan. Tanging hangal ko ay iyong kabanalan. Sa piling mo hindi nalilisan. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y nahihilay. Dahil sa'yo, nasumpungan kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y nananahan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Karapat-dapat ka papurihan. Karapat-dapat ka pasalamatan. Tanging hangal ko ay iyong kabanalan. Sa piling mo hindi nalilisan. Sa presensya mo, naging magdidiwang, pinadakilan ang iyong pangalan. Jesus, sa presensya mo ay may kalayaan. Sa piling mo, Jesus, may kaganapan. Karapat-dapat ka pagsalihan. Karapat-dapat ka pasalamatan. Tanging hangal ko ay iyong kabanalan. Sa piling mo hindi nalilisan. Karapat-dapat ka papurihan. Karapat-dapat ka pasalamatan. Tanging hangal ko ay iyong kabanalan. Sa piling mo hindi nalilisan. Isang karapat-dapat siya. Karapat-dapat ka papurihan. Karapat-dapat ka pasalamatan. Tanging hangal ko ay iyong kabanalan. Sa piling mo hindi nalilisan. Sa piling mo
for your presence. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, dapat kang purihin. Dapat kang sambahin. Hallelujah. Naalay namin sa iyo ang pagsamba. Papuri, Panginoon. Madakila ka, O Diyos. Maluwalhati ka. Hallelujah. Sige po, ang bawat may labi, magsabi sa Panginoon ng mga bagay na dakila ang Diyos. Sabi ka sa iyong labi na ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay walang katulad. Come on, kung ikay may labi na dapat ang ginubo ka ng iyong bibig ay ang papuri, pagdakila sa ating Diyos. Hallelujah. Glory Jesus. Sa iyo lahat ang kapurihan, kaluwalhatian magpakailanman. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon ang malakas. Hallelujah. Napunong-puno ka ng kagalakan sa puso mo. Hallelujah. Praise! Glory! Glory! Hallelujah! Thank you, Jesus. Oh, so God is good. All the time. And all the time. God is good. Okay, good morning. Bago ka maupo, Good morning. kumabay ka muna ng 5 tao. Good morning. Bustag ka na. Morning po. Wait na. Pagbati na. Alright? Binati ka pa ng may sigla nung bumati sa'yo? Amen. Hindi ka man lang na kumusta ka na? Isang time, hallelujah. Amen, hallelujah. Oh, glory to God. So, ngayong umaga po ay naniniwala ako at sumasampalataya na may ginagawa ang Diyos. May revival sa puso ng bawat mananampalataya. Sa mga hindi pa naliligtas at nakakakilala sa Panginoon, ito ang panahon ng Diyos ang pagliligtas. Amen? At ang bawat isa po ay bilang bahagi ng katawan ng iglesia ng ating Panginoon ay ngayon itong ating magiging pag-uusapan para maintindihan mo natin ang sitwasyon, kalagayan po at makikilala po talaga natin at ng Diyos at sa sarili mo, ako ba talaga ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Amen. Sino dito nagnanais ka maging bahagi ng katawan ni Kristo? So pinakamaganda po yun, yung maging bahagi ka ng katawan ni Kristo. Amen. Dati yung buhay natin, buhay ko, bahagi ng katawan ng Diablo. But now, katawan na ni Kristo. Amen? Kaya si Kristo na napapapurihan. At ngayong umaga po ay gusto ko kayong dali sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Alright? Okay, at ito po ang ating pagbasa ngayong umaga. Okay, Tagalog and then English. Maybe Brother Jay. Where's Brother Jay? Ang mga sabi-realize mo rin ng English. Alright, handa na ba tayo? Amen. Handa ka na ba? Amen. Okay. Yung mga nasa dulo, ba't di umabati rito? Para at least, ma-occupy po natin sa una. Ba't sa una walang upuan, walang tao? Natatakot kayo lagi sa una. Lipat pa kayo. Huwag niyo pong katakutan ng unahan. Next month, yung gusto kasi po, Pastor,
motor nakatutok sa electric fan. Bakit ang electric fan? Hindi na ay tututok sa electric fan kasi mag-e-aircon na tayo. Pero pumunta kayo rito kasi yan yung... Nandito ang aircon. Opo, sinusubukan lang kayo ni Lord eh. Gusto nyo pero may nakatutok sa electric fan. Magtsaga muna. Kasi may mga usher dapat para at least na nag-guide sila sa Oh, ilang buwan na lang. So maliban sa mga may batang maliliit pa, talagang sa likod. Anyway, alright, handa ka na ba? Amen. Handa na ba tayo? Amen. Alright, magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Basahin po natin to, pero ako lang magbabasa, sundan niyo lang po, para di tayo sala-salungan. Anyway, saan yung babasahin natin? 2 Timoteo. Ikalawang Timoteo, 3:1. Alright, ito po ang sinasabi. Dalawang sali ng Biblia ko, meron akong King James. Batang magandang balita, Biblia ang aking babasahin. Okay? Para mas maano natin. Okay. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagmahal, suwail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila na nagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Lahat na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay hindi nila nauunawaan ang katotohanan. At tulad nila James at Jambres na sumalungat kay Moses, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Verse 9, ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina James at Jambres. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksiyan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio, Listra. Napagtiisan ko ang mga ito at sa lahat ng ito iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman, verse 12, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa
sa lahat ng mabubuting gawain. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, dakila ka at makapangyarihan, na sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, kami o Diyos ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong presensya una sa aming kalagitnaan, sapagkat sinabi mo, Panginoon, na kung may dalawa, tatlo lamang na magkatipon sa iyong pangalan, kayo ay nasa aming kalagitnaan. Nagpapasalamat kami sa kabutihan at katapatan na patuloy mong ipinamamala sa bawat isa sa amin, na kailanman ay hindi ka nagkulang, kailanman ay hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Hayaan mo na sa umagang ito, patuloy na ang aming puso ay patuloy na magbigay papuri, pagluwalhati sa iyo. Panginoon, ang aming mga pakinig ay magkaroon ng bukas na pakikinig, maging sensitibo kami sa bawat mapakikinggan namin. Panginoon, ang iyong salita ang magdadala ng pagpapala, ang mag-aayos, magtuturo, magpapagaling, magpapalaya, babago ng bawat buhay ng bawat isa. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak na sa umagang ito, na nasa iyong harapan, Panginoon, na ang puso ay nakatuon sa iyo, na ang pananampalataya ay nakatuon sa iyo. Pagpalain mo siya, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Maging, Panginoon, ang aming mga kapatid na nawala sa lugar na ito, o nasa online man sila, Panginoon, abutin mo sila na iyong pagpapala. Pagpalain mo rin, Panginoon, hallelujah, ang bawat pamilya namin, Panginoon, na hindi namin kasama sa umagang ito. Maging ang aming mga kalapit na bahay sa lugar na ito, na naaabot ng tinig, Panginoon, bagamat siya'y nakikinig, dalawin mo siya, Panginoon, ng iyong pangungusap. Pagpalain mo rin ang taong ito. Panginoon, salamat po na sa umagang ito, ikaw lamang ang madakila, ikaw lamang ang maluwalhati, maparangalan sa aming kalagitnaan. Ito, Ama, ang aming panalangin at hiling sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ipo, palagpakan natin si Lord. Oh, thank you, Jesus. Sa umagang ito ay gusto ng Panginoon tayo ay, turuan. Sa mga turuan. Turuan. Amen. Mga bagay sa kanyang kalooban. But the title of today is Unwavering Faith in a Changing World. No? Unwavering faith in a changing world. Yung hindi nakikilos, hindi nababagong pananampalataya mo sa Diyos kahit na ang daigdig na ito ay pabago-bago. Amen? O ang mundong ito ay nakita natin ngayon, binasa natin kung ano na nangyayari, ang daigdig, ang sangkatauhan na po, dahil yan po ay bunga ng kasalanan, kaya naman ang ating Panginoon sa grasya, dahil sa kanyang pagmamahal, ang ibig po niya ay patuloy pa niyang pinagkakaloob ang grasya ng Diyos o yung biyaya sa ating lahat. Maging sa mga di pa mananampalataya, kasi ibig ng Panginoon ang lahat ay makapanumbalik sa Panginoon, makaranas ng kaligtasan, at buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Tama po? Amen. Kaya ikaw po, na sumasampalataya sa Panginoon, wala tayong bisita ngayong umaga? Okay? Sabihin, ikaw, I believe, ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Dapat ay hindi maging unwavering faith ang iyong pananampalataya. Okay? Kasi yung journal natin kahapon, alright, Numbers, Numbers 9 and 10. Tama po ba? Amen. But ito yung dalawang chapter doon sa Numbers. Gusto ko po i-relate ngayong umaga. Itong from the Old Testament na ngayon ay inuugnay dito sa 2 Timothy. Kasi itong Numbers 9 and 10, dito yung mga Israelita sa kanilang paglalakbay pa, doon sa wilderness, kalalabas lang nila doon sa Egypt na pinalaya sila ng Panginoon. No, nandun sila at makikita natin itong dalawang event, no? Na dalawang event na meron po sa 9 and 10. But chapter 9 ay nakatuon siya dun sa Passover, no? Kung saan po ay yung Passover po, ito po yung yung pagtawid nila o yung kanilang
yung tinapay na walang limadura. Tama? Yung kanilang pagdiriwang, yung kanilang pagkilala po kung paano sila iniligtas ng Panginoon. Tama? Doon sa panahon na naglagay sila ng mga dugo sa hamba, yung hamba ng pinto, nilagyan nila ng dugo, at yung kanilang mga panganay na anak ay hindi namatay, pero lahat ng panganay ng mga Egyptian ay nangamatay. Tama po ba? Even the son of the Pharaoh. But the Passover, nilagpasan sila ng anghel ng kamatayan. Tama po ba? Nilagpasan sila ng dilubyo. Nilagpasan sila ng sumpa ng kamatayan. Dahil nasa protection sila ng Panginoon. Amen? But ito po dapat ay banal sa kanila na ito po ay mataas ang kanilang pagkilala. And the number 2 is the preparation for death, yung kanilang paglisan po dito po sa Mount Sinai. Amen? Amen. But ito pong pinaka sinasabi po dito yung kanilang the number 1, the Passover, to celebrate the first Passover with a ritual, yung tinatawag na ritual, the uncleanness. Kailangan sa kanilang wala silang masumpungang marumi. Kailangan wala silang makahalubilong mga hindi tuli. Tama? Mga uncircumcised. Yung mga hindi tuli o yung mga dayuhan na mapabilang sa kanila, dapat ito ay malinis. May kausap po ba? Amen. Alright. Dahil po ito, pero dahil sa biyaya o the grace and compassion, ay binigyan sila ng second opportunity, to second chance for the participation of the feast of the Passover, okay, because of grace ng Panginoon. And say amen. Amen. But the pinakatumbok po nito ay the God's patience and provision, right? Na hindi sila iniiwan ng Panginoon, or kahit na sila ay nagiging hadlang yung kanilang pagsunod sa Panginoon, pero nanatili pa rin ang Panginoon sa kanilang presensya, right? Amen. Okay. At ipinakikita po diyan yung kautusan, yung inuutos ng Panginoon na pangangailangan na kailangang manatili ito na pinakamahalaga sa araw ng Passover. Kung natin nasasundan. Amen. Okay. Kaya dito ay yung ibinigay ng Panginoon, kaya may time doon, pinayagan sila ng Diyos na maghandog, pinayagan sila ng Diyos na magdiwang, magpuri sa Panginoon. Alright? Kasi po yun ay sa kapahintulutan ng ating Panginoon. Tama po ba? Okay. But pinaka po doon ay yung God's grace offer forgiveness to the second chance, but we must seek His forgiveness and strive for the obedience. Alright? Makita po nila ito ng mga ng Israel kung paano po na mahanapin nila una ang dito yung kapatawaran ng ating Panginoon o yung biyaya ng ating Panginoon. Amen? At sa kanilang pagsunod. But number 2, the preparation for their departure from Mount Sinai. Okay. Makikita natin dito yung the cloud of pillar. Pag araw po ay haliging ulap, pag gabi po ay haliging Liwanag. apoy, di ba? Liwanag upang magsisilbing liwanag sa Israel. Walang solar, walang kuryente, pero sinusuplayan sila ng Lord ng sariling ilaw. Napakalawak po ng Israel during those time. Nasa 5 million Israelite. Imagine mo, nagliliwanag po yun. Kasi kung madilim po in the wilderness, maraming mga scorpion, maraming snake na pwede silang tuklawin at sila lahat ay mamatay. Pero pag may ilaw po, walang mababangis na hayop, walang mababangis na mga insekto na po pwedeng makalapit. Amen. Doon nakikita natin yung protection ng Panginoon. Tama? Amen. Yung pagsama ng Panginoon. Kahit ang tigas ng ulo ng mga Israel. Hello. Amen. Pero ang tinitingnan talaga ng Panginoon doon ay si Moses. Kasi si Moses ang nag-intercede para sa buong Israel. Kasi kung wala si Moses, gaano kay Lord para lusawin itong mga taong ito. Hello. Amen. Pero dahil may Moses, may tumatayong Moses, may tumatayong Aaron, na mga leaders doon sa Israel, at yun po ang tinitingnan ng ating Panginoon. Okay? Okay. But God instructed Moses to make a silver trumpet and signal the movement of the calm, the cloud, and the pillar of fire, guided their journey, providing direction and protection. Kasi dinadala sila ng Panginoon doon sa direksyon, sa nais ng Panginoon from the destination, amen, to the promised land. May kausap? Doon sila nais dali ng Panginoon. Kaya habang dinadala sila ng Panginoon, nandun yung protection, nandun yung guidance.
Hello? Amen. Andun yung provision ng Panginoon. Hindi sila pinagkulang. Right? Amen. But the God's guidance providing clear of protection, alright? Hallelujah. He led His people providing clear direction and safeguarding them from the harm. Okay? But the trumpet, sabi mo, trumpet. Ang trumpet po, yan po, pag ginuudyat pong trumpet, nagsisignify po siya sa, represent the call to action and obedience. Alright? Ano po yan? Represent the call to action and obedience. Parang ganito, preaching. Parang ganito, message. Parang ganito, paalala. May kausap? Amen. That's the preaching. The time, yung the trumpet, yung meron po yung ibig sabihin pag sinigaw yung trumpeta. Amen? Amen. Tinatawagan ng buong sambayanan na to action and obedience at makinig sila sa sinasabi ng Panginoon. Kasi amen. Amen. Alright. And we guided by God today, alright, sa panahon natin ngayon, for what? Through, like this, preaching, through prayer, through the scripture, and the Holy Spirit, amen? And the church, amen? And the wise counsel, mga wise counsel. Diba sabi ni David, hindi ako nakikinig sa mga maling counsel, right? Amen. Okay, we must be attentive to His guidance and respond to His call. The trumpets remind us to be ready. Sabi mo, ready. To move when God's call. Alright? Para umabante sila habang sila po ay pinaghahanda ng Panginoon dahil sa kanilang pagsulong, pag-abante, pagpapatuloy. And say amen. Amen. Okay. Kita natin yung connection. Anong connection nito? From the Levitic Numbers 9 and 10, alright, dito sa 2 Timothy, and the same, nakita natin the chapter 3, alright, that you believe that na God has planned for you Amen. in your life, sa iyong buhay. Amen. No? The plan of God in your life. Merong plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa dito. Naniniwala ka po? Hindi aksidente, hindi lang basta dumating ka dyan, hindi lang basta nariyan ka lang, kundi kasama ka sa plano ng Diyos. Okay? Pero kailan mangyayari at magaganap ang plano ng Diyos? Kapag ang isang tao po ay tinanggap ang ating Panginoon at sumampalatay sa ating nagsisimula na ang plano ng Diyos na gumawa sa Kanya. Amen? But the unbelievers na wala pa kay Christ, meron talagang plano ang Diyos para sa kanila. Sila iligtas ng Panginoon. Pero matapos na iligtas tayo, hindi lang tayo niligtas, kundi may plano ang Diyos sa atin. Tama po ba? Amen. What's the plan of God? Hallelujah. Kaya makikita rin, the book of Timothy is a pastoral letter. Ibig sabihin, the book of Timothy, ito ay personal na isinulat ni Paul. Kanino? Kay Pastor Timothy. The church. Ikaw sa? Amen. That's a personal letter niya po ito. Kaya itong letter na ito, the first Timothy or Philemon or Titus, that's a personal letter ni Paul. Kay Pastor Titus and kay Pastor Timothy. Naintindihan po? Amen. Alright, ito ay para sa church. Ano? Para sa church. Church. What is the church? And who is the church? Ano ang church? Sino ang church? Okay. Ang church, in the New Testament, ito yung mga taong binubuo o tinipon ng ating Panginoong Diyos. At pinagsama-sama, katulad nito. Pinagsama-sama at magiging bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo. Okay, maraming verse po yan sa Bible in the Ephesians, the book of the book of Acts. Makita, sino ang ulo ng church? Si Jesus ang pinaka-head of the church. Alright? And we are the body of Christ. Amen. We are the family of God. Tama po ba? Makikita natin dito ngayon, sino ang pamilya ng Diyos, sino ang bahagi ng katawan ni Kristo. Alright. Sa Acts chapter 2 verse 47, okay,
Sabi doon, praising God and having favor with all the people, and the Lord added, sabi mo, added to the church. Added to the church. Daily, such as should be saved. Okay? Daily, such as should be saved. Sabihin, idinaragdag ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Wow, gandang revival ito. Panahon noon ni Peter, ng mga first apostle. Okay. Kasi nakita natin the book of Acts, ang gawa, aklat ng mga gawa ito ng Espiritu Santo. Amen. At doon nagsimula na itinatag ng Panginoon ang kanyang iglesia. Sa pamamagitan ng mga apostol. Tama po ba? Amen. Okay. Kaya, until now, hanggang ngayon, yung pa rin ang pagkilos ng Diyos sa kanyang iglesia. Tama po ba? Amen. Tama. Kasi hindi naman religion ang ini-establish ni Lord. Hindi naman yung, kundi ang kanyang itinatatag ng Panginoon ay yung mga taong, ito, simple word, yung mga taong pinagaharian ni Kristo. Maging maliwanag sa iyo. Amen. Pinagaharian ni Kristo. Dahil si Kristo ang hari. Kasi may kingdom si Christ. Amen. Yes. May kingdom. Hindi po pwedeng may kingdom, walang king. Hindi naman po pwedeng may king, pero walang kingdom. Naintindihan natin? Amen. Kaya, ito po makita natin kung saan ang mga idinaragdag ng Panginoon, nililigtas ng Panginoon, inilalagay ng Panginoon to His kingdom. But now that's they call that church. Ibig sabihin, church, the body of Christ. Amen. Bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo. Alright? In Acts chapter 2 verse 47, gabi yan dito, Acts chapter 2 verse 41, kaya't ang mga naniwala, alright? Kaya't ang mga naniwala, sabi mo, naniwala, sa ipinangaral niya, sino nangaral doon? May binanggit niya, Mutukoy, ipinangaral ni Pedro ang patungkol kay Jesus. Tama po ba? Amen. Alright. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya, matapos yon ay nagpabautismo. Sabi mo, nagpabautismo. Bautismo. Okay. At nadagdagan ang mga alagad. Ikaw sa? And those who accepted his message were baptized. And about 3,000 were added to their number that day. Okay. But dito po, in the King James ay nadagdagan ang mga alagad. Di mo the word alagad, disciple ng ating Panginoon. Amen. Okay po? Nang may ilan? 3,000 katao ng mga araw na iyon. Grabe, di ba? Hallelujah. Mangyayari yan dito. Oh, praise the Lord. Mangyayari yan sa Sorsogon. Hallelujah. Thousands of people na talagang lumalapit sa Panginoon. Okay? Alright. Yan po yun. Dinadagdag ng Panginoon. Kaya yung pagbabautismo, okay, yung bautismo sa tubig, na hindi ba din bautismo sa tubig? Hindi ka lang inilubog. Ibig sabihin, nagpapakita yon na ikaw ay kasamang inilibing ni Kristo, na kasamang namatay ni Kristo, inilibing. At nung ikay umahong kasama ni Kristo na ikay muling nabuhay. Amen. Kaya lahat ng mga nagpabautismo noon ay nadagdagan ang mga alagad at mga tagasunod ni Kristo Jesus. Tama po? Amen. Alright. Yung po ibig sabihin ng bautismo. Kaya isang tao na bautismo in public, sinasabi niya sa publiko, mula ngayon, ako'y magiging tagasunod ni Kristo. Amen. Yes. Ako'y magiging masugid na tagasunod ni Jesucristo. Hindi miyembro ng simbahan. Hello? Amen. Hindi miyembro ng simbahan, kundi magiging tagasunod nino? Ni Kristo Jesus, na siyang magiging tagaganap ng kalooban ni Kristo. Amen. Sabi ni Kristo, puntahan yung mga tao at gawin ninyong mga alagad ko. Tama? Hindi alagad ng pastor, hindi alagad ng simbahan, kundi alagad ni Jesucristo. But now, tayong lahat nagtitipon sa lugar na ito at tayong lahat ay sumusunod sa alituntunin ng Panginoon ayon doon sa ikakaayos.
May kausap. Pero tayong lahat, dahil nilalahat ko na, kasi dapat maliwanag sa iyo na ikaw ay tagasunod ni Kristo Jesus. Hindi ka membro ng simbahan. Kaya pag pupunta ka sa church, hindi ka magsisimba. Ugali ng reliyoso, tsaka reliyosa yan. Yung magsisimba. Pupunta ka sa church para ikay sasamba sa Diyos na dakila, sa Diyos na makapangyarihan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag puro magsisimba, kung kailan mo lang talaga magustuhan, kung kailan ka lang po pwede, kung kailan mo lang tama po ba? Kasi sisimba lang Pag may bago kang damit, diba? Pag may pamasahe ka, o may pera ka, o whatever. Pero ang mga tao sumasamba, kahit wala ang mga bagay na yon, magsasamba siya kay Lord. Maaga pa lang, masaya na siya gumagaya sapagkat alam niya, ako'y sasamba. Tama po ba? Alright. Kaya ito po yon, nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad. Si Timothy ay pastor. Tama po ba? Kaya isinulatan siya ni Paul na nakabilanggo siya. Nakabilanggo si Paul, pero gumawa siya ng liham, personal letter para kay Timothy. Kasi si Timothy nagpapastor. Amen? Meron siyang pinagpapastoran. Okay? Ano ibig sabihin ng pastor? Ang pastor ay tagapag-alaga. Sabi mo, tagapag-alaga. Tagapag-alaga. Sino ang alaga ng pastor? Ang kawan ng Diyos. Yun ang aalagaan ng pastor. Sino ang aalagaan ng pastor? Pero pag hindi kawan ng Diyos, hindi aalagaan ng pastor yan kasi susuwagin talaga siya yan. Ikaw sa? Kasi sabi ng Panginoon, alam ng aking mga tupa ang tinig ng kanyang pastor. Tama? Sabi sabi, may tupa ang Panginoon. Tama po ba? Okay. Kaya maintindihan natin to. Pinagkatiwalaan ng Diyos, alright, na mga laga, kanino? Sa kawan ng Diyos. Amen. Hindi kawan ng pastor, ha? May kausap ba ako? Okay. Kayo po ay kawan ng Diyos na inaalagaan ko lang sa spiritual. Tama po ba? And darating yung oras, dahil hindi kayo magiging alagad, sa darating yung oras, ikaw na yung mag-aalaga. Ikaw na yung nangangalaga. Ikaw na yung nagdadala ng mga tupa sa Panginoon. Amen. Ng mga tao sa Panginoon. May kausap ba ako? At magtuturo. Yun ang trabaho ng pastor. Mga ngalaga, tuturuan ang kawan ng Diyos. Okay? Kaya't ang tunay, sabi mo tunay. Ang tunay na pastor, galing sa Diyos. At tatandaan niya. Galing sa Diyos ang tunay na pastor. Saan makikita yan? Jeremiah chapter 3, verse 15. I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. May kausap po ba ako? Sabi ng Panginoon ito, bibigyan ko kayo ng mga pastors ayon sa aking puso at sila ang magpapakain sa inyo at magtuturo sa inyo tungkol sa kaalaman at pangunawa, sa katalinuhan at pagkaunawa. Amen. Tama po ba? Kaya ito po ang pagkakaiba ng sa ating Panginoong Hesukristo kaysa na doon ka sa relihiyon. Ang relihiyon, nagsisimba ka lang. Simba ka lang ng simba sa relihiyon. At ang pili mo, member ka ng relihiyon. Hello? Kaya simba, uwi at simba. Ibig sabihin, yun ang kanyang kaisipan. Ngayon, nililinaw sa atin ng Panginoon, mayroon ka ng relasyon kay Hesukristo. Para maintindihan natin. May kausap po ba? Kaya makikita mo yung mga taong nakakonect kay Kristo, bagong-bago to, bagong-bago lang, katatanggap kay Kristo, nagpabautismo. Maapoy siya, gagawin niya ang kalooban ng Panginoon. Hindi, gagawin niya. Amen? Masaya siya, amen? Tulad ng babaeng Samaritana, tulad ni Zaccheo, tulad ni Bartimeus. Tingin kayo sa akin, tingin sa akin. Nakikita ba natin? Kasi pag hindi natin naiintindihan, nauunawaan, ay balik reliyosa ang tao.
Eh galit na galit si Jesus sa mga reliyoso at reliyosa. Amen? Imagine niyo po yun. Laging nire-rebuke ni Jesus itong mga Pariseo, mga Sadduceo, mga scribe. Kaya how much more ang mga taong hindi lumalapit sa Diyos? Yung mga taong matigas ang puso, yung mga taong may pride sa Diyos. Hello? Nakita natin yung babaeng Samaritana, si Zaccheo, nagpakumbaba at lumapit sa Panginoong Hesus. Oh. Tama po ba? At nagkaroon ng bagong buhay. Amen. At na-enjoy nila ang buhay para kay Kristo. Hindi mo, natatakot ka pumalakpak. Tinitipid mo pumalakpak. Gusto mo na pumalakpak, di ba? Ibigay mo na. Alright? You know, anong mga panahon ang meron tayo ngayon? Pag hindi tayo naging yung the influence of this world, anong meron sa mundong ito? Kadiliman. Binabalot ng kadiliman ang maraming kaisipan ng tao upang bulagin, upang hindi nila makita ang liwanag at hindi nila makita ang katotohanan. Hello? Kaya kung ang isang sinasabi mo ay kay Kristiyano, sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya ni Kristo, sinasabi mo na ikaw ay alagad ni Kristo, pero hindi mo naiintindihan, kaya kang bulagin ang mundong ito. Kaya kang tangayin at bulagin ang mundong ito. Alam naman natin kung anong ginagawa ng dyablo sa mundong ito. Binubulag niya ang tao kasi ang ibig ng dyablo darating na ang panahon ng kanyang paghatol at itatapon ng dyablo saan? Sa dagat-dagatang apoy. At isasama ng dyablo kaya siya nagtatrabaho. Kasi gusto ng dyablo, ayaw lang niyang mga demonyo at siya mapunta doon. Gusto niyang isama ang mga tao na minamahal ng Diyos. Ay, wala akong pag-usapan. Trabaho. Nagtatrabaho ang dyablo. Kung magtrabaho ang dyablo 3 beses, walang tulog. Hindi tutulog ang dyablo. Dahil ang gusto ng dyablo, inaantay na lang ng dyablo na mamatay ang tao na walang connection sa Diyos, hiwalay sa Diyos. Alam ng dyablo, kanya yon, kasama niya doon sa lugar na pupuntahan niya. May kausap. Hindi plano ng Diyos na ang tao itapon sa impyerno. Kaya anong gagawin ng dyablo? Huwag ka na magsimba, huwag ka na sumamba, huwag ka na sumama dyan sa mga, huwag ganyan, nandito lang, dyan ka na lang sa bahay. Magpakabait ka lang, magpatinu-tinu ka lang. Hello? Grabe yung pambubulag ng dyablo. Kaya yabang ng mga tao, di ba? Orkit akala niya pupunta ng yung wala ka kay Kristo, hindi ka pupunta ng langit. Kung wala si Kristo sa iyong buhay, sa ating buhay, wala tayong connection sa langit. Naka-ready ba anak yan, I-play natin ito. So, may pakita sa inyo kung ano nangyayari ngayon sa mundong ito. Ibinanggit kanina dito sa 2 Timothy. The acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Amen. Hallelujah. The acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. This is the view from an airplane from KTLA photographer Paul Sanchez as he's giving us an aerial perspective to the devastation in the Palisades. Okay. Pinakita dyan, literal na impyerno na. Naging parang impyerno na yung itong bansang ito. Tama? Nagyabang ang mga taong ito, natuwa pa sila, na wala raw nag-mention sa Diyos. Na siyang lumikha. Amen? Kinalan pa nila, pero walang nag-mention. Pinagmalaki pa nila na ang bayang ito, ang bansang ito ay godless town. Dideclare nila, right? Hello? Amen.
But suppose, ito makikita natin mga kapatid, in the 2 Timothy chapter 3, na binasa natin kanina, ito nangyayari ngayon sa maraming mga tao. Ginagawa, dinidisip ng dyablo, binubulag ng dyablo, kaya nangyayari, ito nangyayari. Ano nangyayari sa mga tao? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Yun, sarili, parang, parang, mas okay pag ito, yun ang mga katwiran nila. Parang, sarili na lang nila, iniisip nila. Maibigin sa salapi. Diba? Puro pera ngayon ang kasi ang pera daw ang puro pera. And, mayayabang. Mapagmalaki, mapanlait. Hello? Suwail sa mga magulang. Walang utang na loob, walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. May kausap? Itong chapter 3 ng 2 Timothy, the book is the focus is on the characteristic of the end times. Ito na yung mga huling panahon na binabanggit ngayon. Amen. Tama? At hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi mo rin kailan alam kung kailan magpapantay ang paa mo. May alam ba? Lahat ng tao magpapantay ang paa. Yung walang paa, pantay rin paa niya. Sabihin lahat. Nakatakda na minsan lamang mamamatay pagkatapos sa harap sa Diyos. Totoo ba yun? Huwag ka makakapigil ng kamatayan. Huwag mo sasabihin ang lakas ng taong ito. Huwag sabihin ang galing mag-ingat ng taong ito. Huwag mo sabihin ang galing mangalaga ng kalusugan ng taong ito. Si Methuselah, 969 years old. May isipaw yun, mahaba. 969 years old. Namatay din. Amen. Tama? Amen. Namatay din. Kaya mamamatay ang tao. Na kay Kristo ka man, mamamatay ka physical. Na wala ka man kay Kristo, mamamatay ka rin. Naglilingkod ka man, mamamatay ka rin. At hindi ka naglilingkod sa Diyos, mamamatay rin ang tao. Tama? Pero maganda na yung mamatay ka, na kay Kristo ka, kasi may buhay ka na walang hanggan. Namatay lang physical, amen? But your soul and the spirit, kasama ng Panginoon. Kasama ng Bible, right? Okay, dapat maintindihan natin. Okay. The importance na sinasabi nito sa scripture na ito, and we need the perseverance faith. The perseverance faith. Yung panatiliin natin yung ating pananampalataya na may kasamang, katiyagaan at kasama pagtitiis dyan. Meron mo kausap? Alright, may mga pagsubok talagang darating. Mananampalataya, hindi mananampalataya, dadaan ng iba't ibang bagyo. Dadaan ng baha. Parehas dadaanin. Pero may pagkakaiba na kay Kristo. Mananatili pa rin siyang nakatayo. Amen? Matatag. Okay. Alright. Na pinaliliwanag ni Paul dito, ito po, yung mga tao na self-centered, lover of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, and lacking love, forgiveness, and walang self-control. Alright? Kaya, ang church, na siyang pinagkatiwalaan ng Panginoon dito sa lupa, na para i-lead. Kaya nga tiyabi ng Panginoon sa mga disciple, make disciple. Okay? Turuan silang maging mga alagad ng Panginoon. Amen po ba? Amen. You know, in this church, now, hindi porket mayaman ang church, malaki ang building ng church, walang masama lahat doon. Tama po ba? Amen. Wala doon ang ng Panginoon na parang pag malaki yung church, mayaman yung church, parang blessed na blessed yung church. Eh, paano maliliit na church? Hello? That's the material things. Maganda rin na mayroon lahat na yon. Tama ba? Pinagpipray nga natin yan eh. Pero wala imposible sa Diyos. Pero hindi yan ang sukatan ng pagpapala. Ang sukatan ng pagpapala, yung ikaw
ay napabilang na maging alagad ni Kristo. Mapabilang ka na ikay naging tagasunod ni Kristo. Mapabilang ka na ikay naging bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya maraming mabubulag at madidisid ng diablo because of this. Hindi porkit malaki yan, blessing. Pinagpapala ang tao yun. Tama, di ba? Di ba? Maserte pa nga malamot yan eh. It's true, di ba? Pero hindi na sukatan. Right? Wala sa sasakyan, wala sa bahay na itinayo, pero lahat yan maganda. Gusto ni Lord magkaroon ka yan. Tama po ba? Amen. Eh, wala ka lang ang bahay na maganda, wala ka lang ang sasakyang maganda, wala ka lang ang property. Mangmang ka pa sa harap ng Diyos. Hello? O mayabang ka pa, nagyayabang ka lang. Hello? May kausap? But the whole thing, maganda po lahat yun, tama? Huwag nating mamaliin yun. Alright? Kaya sabi ng, tinan nyo mabuti dito, sa verse, ano nangyari doon kay Pablo na iniwan nino? Ni James at Jambres. Sino si James at Jambres? Dating mga kasama niya yan. Pero na humaling sila sa mundong ito. Tama po ba? At kinalaban pa nila si Pablo. Alright? At anong ginawa nila? Sumalungat sila, kay Moses pa na ito binabanggit. Pero meron din si Pablo na sumalungat sa kanya. Pero binanggit niyang halimbawa, itong si Jane at Jambres ay sumalungat kanino? Kay Moses na sumalungat. Ganon din yung ginawa nila kay Pablo na kinukwento niya dito. May kasama si Pablo rito na iniwan din siya at nahumaling saan? Sa mundong ito. Tama po ba? Sabi na, hindi sila nagpatuloy sapagkat mahayag lahat ng mga tao ng kanilang kahangalan, gaya ng nangyari sa lalaking iyon. Alright. Pag tinalikuran natin ang Panginoon, iniwan natin ang Panginoon, makinig po tayo. At, bumaling tayo sa mundong ito, hallelujah. Walang buhay sa mundong ito. Ang buhay ay na kay Kristo. Sabi ng Bible, si Kristo ang buhay. Amen. Yung pera, magagamit natin pangangailangan. Tama ba? Sabi pa, pero walang buhay sa mga bagay sa mundong ito. Lahat nasisira, lahat naluluma. Ba't ang buhay ay ang Panginoon? Pero huwag kang mamamali, huwag kang magiging pilosopo dyan. Iayos mo ang sarili mo, iayos mo ang isip mo, para sasabihin mo, hindi ko na kailangan ng bigas. Manampalataya lang ako, mabubusog ako. Hindi ko na kailangan ng apoy. Hindi ko na kailangan ganito, hindi ko na kailangan ng ganito. Mabubuhay ako. Hangal. Di ba? Amen. Sabi mo sa, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip. Hindi pwede, sobrang kang spiritual, pero wala ka. Nasa mundo pa tayo nito. Amen. Ang gusto ng Panginoon, turuan tayo. Amen. Yes. Naintindihan ba natin? Turuan tayo ng tama. Balanse ang buhay. Pag kinakausap ka, napaka-spiritual mo. Kaya na-open yung iba. Sobrang kang spiritual. Hindi mo alam sinasabi mo. Ay, hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na kailangan. Ano kailangan mo? Ang Panginoon, nasaan ka ba? Nasa lupa ka pa eh. Amen. Huwag gusto mo na umuwi. Sa langit, wala na doon. Wala nang kailangan. At nandito pa tayo sa lupa. Bakit nandito tayo? Para gamitin ng Diyos yung buhay mo. Para gamitin ka na marami kang papangmadalang mga tao sa Panginoon. Kaya tayo naghahanap buhay, kaya ka nagninegosyo, kaya ka nagtatrabaho. Dapat malinaw sa iyo yan. Amen. Kung ano ang dahilan. Amen? Eh sinasabi, kung ang dahilan puro sa sarili mo lamang yan, walang problema kay Lord. Kunin mo lahat, sa iyo lahat yan. Sabi niya, maangkin mo man lahat ng kayamanan ng mundo. Pero in the end of the day, wala naman talagang silbi lahat yan. May kausap? Amen. Eh dapat maunawaan natin to. Huwag tayong sobrang spiritual. Huwag naman tayo matangay ng mundong ito. Tama po ba? Amen. Sabi mo sa akin, sakto lang. Sakto lang. Maging sakto ka lang. Pag hindi ka sakto, may tama ka. Tama? Amen. Mahirap yung tao
taong may tama. Walang maniniwala sa'yo kasi may tama ka. Di ba? Amen. May kaldero ka, sasabihin mo, magsasaing ako na walang bigas. Ano sasabihin sa'yo doon? Aba, may tama itong tao ito. Magsasaing na walang bigas? Tubig na. May ganun ba? Wala. Yung uwak na pinadala ni Lord kay Elijah, may tamang ano si Lord doon. Kasi tagtuyot. Wala nang makain ng mga tao. Tama. Amen. Wala nang makain ng mga tao. Tagtuyot. Kahit dito, wala mabubuhay. Anong ginawa ng Diyos para mabuhay si Elias? Nagpadala ng uwak. Hello. Huwag mong gagamitin sa buhay mo yan. Sasabihin mo, titiyaya ka lang, magpapadala ang Diyos ng uwak. Hello! May lupa! Maghulog ka ng buto, tatanim ng patola, mamaya may bunga. Anong uwak? Mataasa ka sa uwak. Wala nang uwak na darating. Amen. May mga bagay pagkailangan. Ang ibig sabihin kasi ng uwak sa Bible, ito yung mga taong makasalanan, mga taong maiitim ang kaluluwa. Kayang gamitin ng Diyos para dalang ka ng pangangailangan. Di ba? Kahit pupuntahan ka pa, may mga ganun nangyayari talaga. Hindi na yung literal na uwak. Amen. Pero ginagawa yon kapag ang puso mo naka-align kay Lord. Ginagawa mo yung kalooban ni Lord. Pati na natin. May kausap. Amen. Hello? Hindi ka tutunga ka para antay may uwak. Tain ang uwak ang aabutan mo ron. Di ba? Amen. Yun ang babagsak. Kaya't malino dito kay Paul, sabihin niya kay Timothy, sabi niya, ngayong sinunod mong mabuti ang aking aral. Tignan niyo mabuti. Mentor ni Timothy, sino? All. Si Paul. Kaya sabi ni Paul, ngayon, sinunod mo itong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtyatsyaga, pag-ibig, pagtitiis. Grabe, no? Na-impart niya kay Timothy. Yan ang ibig sabihin ng discipleship, impartation. Amen. Yes. May kausap? Amen. Okay. Praise the Lord. You know, sa church, kaya sabi ng Bible, ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo ay pinagkaloobang maging mga anak ng Diyos. Tama? At ang sabi kanina ng Bible, at ang mga dinaragdag araw-araw sa iglesia, amen? Amen. Na iniligtas ng Panginoon, idinaragdag sa iglesia. Tama? At sila'y nagpabautismo at sila'y naging mga alagad. You know, the church, open ang church, lahat welcome. Amen. Tandaan nyo ito mabuti, kaya gusto ko makita mo, ano ka sa loob ng church. Baka mamaya, bisita ka pa lang. Pag bisita lang yan. Bibisita lang yan kung kailan niya gustong bumisita. Irespeto natin yun, tama? Ang tawag dyan, bibisita lang siya. O, gusto ko, bibisita ako. Kaya, tawag ano? Kaya i-estimahin natin. Tama? Amen. May kausap ba ako? Ang bisita, ini-estima. Ay, may kausap ako? Amen. Ang hindi mo pamilya, kamag-anak mo, pero siyempre ang pamilya, meron talagang isang bahay. Tama ba? At nagsasama-sama doon yung pamilya. Okay. Iba yung kapitbahay. May kausap? Okay. Dapat maliwanag ito sa atin. Inalaman ng Panginoon, ikaw ay kapamilya ng Diyos. Ikaw ngayon ay alagad ng Panginoong Jesucristo. Nandoon ka sa kategorya niyo. Amen? But everybody welcome. Kaya every Sunday, welcome ang church. Nag-i-invite tayo. Kasi bakit? Baka mamaya may ma-invite ka. Kapamilya pala yan. Kapuso yan. Mananatili yan dyan. Hello? Kasi pagka hindi pa kapamilya at nangangaral yung pastor, lalo pag si Timothy nangaral, si Pablo nangaral, matitisod yung ano. Di ba pag natisod, ano gagawin? Magtatampo. Pag nagtampo, ano gagawin? Aalis. Pag umalis, magkakalat. Pag nagkalat, oh. Hindi naman siya pinipili. Tama ba? Amen. Hindi para ang salita ng Diyos para sa lahat. Amen. At kung tatanggapin yon, kasi hindi alam ng Panginoon, alam ng Panginoon kung sino sa kanya dyan. Pero dapat ihayag ang salita ng Diyos. Tama? Amen. Matitisod ka sa salita ng Diyos, masasaktan ka sa salita ng Diyos. Yung mga taong nagmamasa, sasabihin pa niyang amen. Nag-i-amen siya. Tama? Kasi bakit? Ikinokorek siya.
May kausap ba ako? Tignan niyo mabuti kung saan ka dadali ng Panginoon. Kasi ang Diyos may plano sa buhay mo. At itong plano ito, sabi ng Panginoon, balikan natin. Okay. Kaya sabi niya, ang mga pag-uusig, mga pagdurusa, anumang mga bagay, ang nangyayari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, napakaraming pag-uusig. Ang tiniis ko, ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Kapag ikaw'y naging tagasunod ni Kristo, may pag-uusig. Mismong pamilya mo, uusigin ka. Mismong kapitbahay mo, uusigin ka. Mismong kaibigan mo, uusigin ka. Lilibaking ka. Si Pablo nga naranasan niya eh. At nakita ba niya? Oh, may mga pag-uusig, pagdurusa, anumang mga bagay nangyari sa akin, tanya sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, napakaraming pag-uusig ang tiniis ko. Ngunit sa lahat ng ito, the good news. Pero pag inuusig ka, nililibak ka dahil kay Kristo, nabasa niyo ba ito? Timothy verse 11. Iniligtas ako ng Panginoon. Ang sarap na, no? Iniligtas ka ng Panginoon. Amen? Amen. 2 Timothy 3:11. Amen. Alright. May kausap? Amen. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo, makinig kayo mabuti. Nakasulat po ito. Tunay na ang lahat, sabi mo lahat, lahat ng may ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Doon malalaman ang palatandaan ko yan kay Kristo. Tinatanggap niya kahit siya inuusig. Nagpapatuloy siya kahit pinepersecute siya. Nakita niyo ba? Amen. 2 Timothy 3:11 to 12. Hindi Jeremiah. Huwag kayong bumasa dyan. Hello? Sa 2 Timothy tayo. Good things, sasamahan ka ng Diyos. Kaya huwag kang mapipikon sa kanila. Hello? Huwag kang magtatampo sa kanila. Amen. Kasi kung inuusig ka dahil kay Kristo, magsaya ka. Pero kung inuusig ka dahil sa ginagawa mo, sa trabaho mo, dapat lang. Di ba? Amen. Pero kung inuusig ka dahil kay Kristo, magsaya ka. At pinagsasalita ka ng mga sinungalingan, dapat kang magsaya. Kaya say amen. Alright, verse 13. Subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Amen. May kausap? Amen. Okay. Sila'y mandaraya at madadaya. Subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Pakinig, ganap ko sa akin. Subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Amen po ba? Ano yung natutunan mo? At mating at matatag ang paniniwalaan mo, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman na ang banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito ngayon yan. Verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos, mapapakinabangan saan? Sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at di pagsasanay sa katwiran. Verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapan, lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Makinig po. Ay, nawaan natin to para hindi po tayo maguluhan. Pag hindi ka po nagpasya na ikay maging tagasunod ni Kristo at ikaw ay bago maging tagasunod ni Kristo, dadaan ka rito. Kasi ang buhay natin, matagal tayong panahon na nabuhay sa kadiliman. Tama. Nabuhay tayo sa kadiliman, nabuhay tayo sa galaw ng diablo, nabuhay tayo doon sa mga bagay na hiwalay sa Diyos, tapos na born again tayo. Hello? Amen.
Kaya nung na-born again ka, doon magsisimula at sinabi mo, ika'y magiging alagad, dadaan yung proseso. And then yung mabuti, isa-isahin natin. 16. All scripture, God-breathed and useful for una teaching. Para turuan ka. Diba? May kausap ba ako? Nung hindi pa tayo born again, tayo ang hari ng buhay natin. Wala kang pakialam. Diba? Kahit Diyos ka, hindi pa ako? Nagagalit tayo pag tinuturuan. Diba? Ayaw natin yan. Tama? Naiinis tayo. Pero dito, gagamitin ng Diyos ang kanyang salita para gamitin niya saan? Para turuan tayo. Kaya dadaan ka sa pagtuturo. Tuturuan ka talaga. Amen. Diyan ka titibay. Diyan ka maraming malalaman. Amen? And kasunod, rebuking. Ano yung rebuking? Naku, pagtutuwid yan. Di ba? Amen. Pagsaway, sasawayin ka talaga. Eh dyan, marami ayaw yan, sinasaway. Ayaw ng tinutuwid. Kaya hindi po pwedeng ituwid yung mga taong hindi pa siya kabilang doon sa ano yan, alis yan. Kasi nitutuwid, yung mga taong nagpapasakop sa Diyos. Amen. Tama? Amen. Kahit may tao nagpapasakop sa iyo, kahit pagalitan mo yan, kahit sawayin mo yan, opo, tama po, opo. Di ba? Amen. Amen. Susunod siya, hindi. Susunod. Susunod siya. Okay. Malaya po tayong gumawa ng desisyon tungkol dito. Amen. Hello? Kahit ang Diyos, hindi ka pinipilit. Amen. Kung mahirap ang pagsunod, eh mas madali na para sa iyo ang pagsaway. Tama? Kasi kung mahirapan ka sa pagsunod sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, ay mas madali sa iyo ang gawin mo ang pagsuway. Tama po ba? But nandun yung pagtutuwid, nandun yung pagsaway, kasi bakit? May layo rin ang Diyos sa buhay mo kasi sabi niya, may plano ako sa buhay mo. Jeremiah 29. Doon magsisimula yung iba, hindi makita yung magandang plano ng Diyos. Kasi bakit? Ayaw niyang magpa-disciple. Ayaw niyang magpaturo. Ayaw niyang magpatuwid. Tama? Amen. Kaya, 20 taon na, 30 taon na, 50 taon ng Kristiyano kuno, pero hindi magamit ng Diyos. Tama po. Amen. Kasi kulang po, ayaw po nila magpasakop, ayaw nilang makinig, ayaw nilang sumunod sa alituntunin ng Diyos. Alam niyo po, pag ginawa mo yun, una, makikinig ka sa Diyos, makikisusunod ka sa Diyos, magpapasakop ka, makikita mo yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero pag wala ka doon, never mo makita ang magandang plano ng Diyos. Wendang-wendang ang mangyayari sa buhay ng tao. Maniwala po kayo. Kaya kita mo walang nagbabago. May kausap ba ako? Amen. At kung dinidisciple ka, dapat malinaw sa iyo. Hello? Amen. Ha, praise God. Hallelujah. Kasi, okay, ano pa? May kasunod. Kasunod po doon, teaching, correcting. Ano yung correcting? Pinatama. Pagtatama. Hello? Amen. Kaya buti pa ang panday, pag nagtayo ng hamba ng pintuan, hindi pa sa niya itatayo yan. Kukuha ng metro yan. Kukuha ng ano yung hulog. Lambam. Ha? Lambam. Plum, Bam. bulb, bulb. Bam. Bulb, yung may matigas, may mapabigat sa ano. Pag hinila yung tanse, di ba? Alam mo kung tulog yung tao, kasi tagilid eh. Amen. Di ba? Lambam. Tulog ba yan? O, kasi tagilid eh. Pag wala sa hulog, tagilid. Level. Di ba? Level. Ano magsasabi ng tagilid? Yung hulog. Lambam. Kaya wala sa Ulo. hulog. Ayan ang gusto ng Panginoon. Malagay ka sa hulog. Amen. Correct. Kasi pag wala ka sa hulog, hulog impyerno ka. Amen. Amen. Di ba? Wala ka sa hulog kasi ginagawa pa rin sa sarili mo at tiwalag ka. At rebelde ka pa rin sa Diyos. Di ba? Pasaway ka pa. Ano yung sabi ko? Amen. Alright. Kati yung masakit ang mga bagay na yon. Amen. Pagtuturo, pagtutuwid,
pagtatama, amen? UK training. Pagkatapos na ikay turuan, pagkatapos na ikay sawayin, pagkatapos na ikaw ay itama, anong kasunod? Meron pa yan na instruction. Amen. Bibigyan ka na ng instruction. Go into the world. Amen? Amen. Kaya makita mo sa disciple, may instruction. Sumusunod sa instruction. Simple, sumusunod siya. Tama po ba? And then, So go in love. kasi ito sa instruction, kasama ng training in righteousness. Amen. Oh, hallelujah. Go in love. Kaya gagamitin ka ng Diyos. Amen. Sino rito gusto mo ipagamit ang buhay mo sa Diyos? Amen. Iba, ayaw pa, di ba? Sino nga gusto gumamit ang buhay mo? Bahala ka. Pero yung mga willing magpagamit sa Lord, gagamitin yan. Amen. Kasi gusto mo siya, gamitin ka ng Diyos. Amen? Amen. Oh. Alright, ano pa? Dapat rooted tayo sa katotohanan. Amen? Amen. From the power of God's Word. Amen? Amen. And equipped for every good work. Yun po yun. Pagdating ng 17. Ano yung 17? Upang ang tao ng Diyos. Sabi mo nga, tao ng Diyos. Ang gandang word, ano? Tao ng Diyos. Gusto mo maging tao ng Diyos? Man of God, women of God, ay maging ganap na nasasangkapan ng lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, na sa church, meron ka lang ma-disciple na kahit 3, 4 na talagang na-disciple mo. Grabe yung work na gagawin ng Panginoon. Lalo kung more than 4, more than 5, more than 6, more than 7, at lahat na disciple. Grabe ang gagawin ng Panginoon. Especially sa buhay mo po. Kasi nabigyan ka ng ganong oportunidad. Amen? Amen. Sida, ang buhay ng tao maiksi lang. Amen. Mamamatay at mamamatay ang tao. Isipin nyo mabuti yan. Sabi ko, minsan, tinelis ko iba, o paano, nalaman mo sa doktor. Sabi ng doktor, 3 buwan na lang ang buhay mo. Ano ang gagawin mo? Pero pag wala kay Kristo, dami na iisip noon. Di ba? Hello? Alam niyo po, yung buhay natin, yung buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Ang sabi ng 1 Corinthians 15, yung ginagawa natin sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan. Amen. Hindi mawawala ng kabuluhan. 57 o 58. Bagay, tinan nyo mabuti ito, verse 54 ng unang Korinto, dito na magtapos. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. O ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay, o kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, sa part 57, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikinig ba? Amen. Kaya pagdating ng 58, ano sabi dyan? 58. Alright. Basa, ready, 1, 2, 3. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magmasipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil ang inyong hinimalupayan ay inyong kumbagan para sa Kanya. Itong bagay na ito, ang sipag-sipag mo sa trabaho, ang sipag mo sa kumpanya mo, dedikado ka sa kumpanya mo, tapat ka sa kumpanya mo, may malasakit ka sa kumpanya mo, kung ano mang kumpanyang meron ka. Hello? Tama. At dapat lang naman. Tama ba? Tapat ka sa trabaho mo, sa ginagawa mo, sa negosyo mo, dedikasyon ka, pero huwag mong kalilimutan ito. Amen.
Kasi ito lang ang hindi mawawala na hindi masasayang ang iyong pagpapagal. Kasi lahat ng ginagawa mo na disconnected kay Lord, lahat yan, masasabi mo sa dulo, sayang. Amen. Hello? Unahin natin to. May kausap? Amen. Already, 1, 2, 3, uli. Kaya, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matina. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya kay Jesus. Palagpakan natin ang Panginoon. Doon na lang tayo gusto dali ng Panginoon. Binigyan tayo, grabe, binigyan tayo ng Panginoon ng ating Panginoong Jesus, binigyan tayo ng Espiritu Santo, binigyan tayo ng iglesia, binigyan tayo ng pastor, amen? Amen. Binigyan tayo, nakita ba natin ang kabutihan ng Panginoon? Para madala lang tayo doon sa nais ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya ngayong umaga, nawa, nakita mo yung sarili. Ako ba'y bisita lang sa iglesia? Ako ba ay pumupunta lang sa iglesia? Ako ba ay bahagi ng iglesia? Ako ba ay bahagi ng katawan ni Kristo? Amen. Amen. So, ikaw po makasasabi sa iyong sarili. Pwede ba tayong lahat tumayo? Unwavering faith in a changing world. Ito yung topic natin ngayon. Nawa, wag matinag, wag mabago, wag manghina, wag tayong manlamig. No? Wag tayong Amen. hallelujah. Sige pa, pamigit po tayo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong buhay, makapangyarihang salita na nagpaalala sa amin, gumigising sa amin, Panginoon, ang katotohanan ito. Lord, nakita po namin o makita namin sa aming sarili, Panginoon, yung pinakadakila at mahalagang bagay, Panginoon, na dapat naming gampanan, na dapat naming tayuan. Walang iba, Panginoon, kundi ang iyong kalooban. O Diyos, salamat po sa bawat isa na narito. Maging nasa online, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na magkaroon kami ng pagpapasya sa aming puso. Mga desisyon, Panginoon. Binigyan mo kami ng kalayaan na kami magpapasya. Hindi mo kukunin ang bagay nito, kundi pinauubaya mo sa amin ang bagay nito. Pero pinakikita mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng pagsunod sa iyo, ang kahalagahan ng magpapasakop sa iyo, ang kahalagahan ng pakikinig sa iyo, Panginoon. At ikaw maging top of our priority ng aming buhay. Lord, sa umagang ito, mag-usap po kayo sa bawat isa. Magsalita po kayo. Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Hallelujah. Sige po, malaya po kayo makipag-usap sa Diyos. Malaya po kayo manalangin. Malaya po kayo magpahayag sa Panginoon. May kakulangan tayo kay Lord. Malaya tayo humingi ng tawad. Manumbalik, ibalik natin ang ating kalooban sa Panginoon. You know, sometimes sa church, come on, praise. Hallelujah. Sa umagang ito, pinanguubaya akong lahat sa Diyos. Para sa bawat isa, sa bawat desisyon, sa bawat gagawin mo. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Lord, sa umagang ito, narito yung mga anak. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makaganap at makagawa ng isang desisyon. Desisyon, Panginoon, na magbibigay kaluwalhatian at kapurihan sa iyo, Panginoon. Desisyon, O Diyos, na siyang tunay na pinakamahalaga. Desisyon, Panginoon, na siyang
tunay na kailangan namin, Panginoon, sa buhay namin. Walang iba kundi Ikaw, Panginoon. Lord, na mabalansin namin, Panginoon, ang mga bagay sa aming buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa lahat ng aspeto ng aming ginagawa. Pero Lord, mas pagtuunan namin ng pagsisika, Panginoon, ay mga bagay patungkol sa iyo, Panginoon. Lord, binibigyan mo kami ng oportunidad, ng pribileyo, Panginoon, habang kami narito pa sa lupa. Sinabi mo, Panginoon, na manatili kami, maging matatag, huwag kaming matitinan, huwag kaming mapapagod, Panginoon, lalo na sa paggawa, Panginoon, para sa iyong kalooban. Lalo na, Panginoon, sa paggawa, Panginoon, para sa iyong gawain, O Diyos, na ito hindi mawawala ng kabuluhan. Lord, na siyang magpapalakas sa amin, magdadala sa amin ng kapayapaan, magdadala ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, tunay na kapunuan ng aming buhay, ay Ikaw lamang, Panginoon. Lord, ipinauubaya ko po sa iyo, Panginoon, ang oras na ito sa bawat isa. Mag-usap po kayo sa kanilang buhay. Sila pa rin po, Panginoon, ang magpapasya. Sila pa rin po, O Diyos, ang lubos na magtitiwala sa iyo, aasa sa iyo, sasampalataya sa iyo, Panginoon, na lakaran ang iyong kalooban. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kakulangan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pag-aalinlangan, pagdududa, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa anumang takot, kabalisahan, pangamba, sa aming buhay, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga salita, isip, at mga gawa namin, Panginoon. Hinihingi namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ang paglinis at paghugas ng aming mga karumihan sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo namin, Panginoon. Hallelujah. Praise. Amen. Oh, glory. Glory, Jesus. Lord, salamat po. Gawang madakila, maluwalhati, magpakailanman. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Okay? So, yun, ano? So, lahat naman po is na-bless sa message, ano? So, tayong lahat po ay tumayo. Let's pray po yung ating tithes and offering. Yes, O Lord, hallelujah, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa oportunidad na ito, Panginoon, na kami ay narito ang iyong mga anak, O Diyos, upang sambahin, purihin, dakilain ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Lord, maging sa aming pagbibigay sa iyo, Panginoon. Lord, maging mabagong samyo ito, Panginoon, para sa iyo. Lord, we praise you, God. We magnify your name, O Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O Diyos. In Jesus' almighty name, amen and amen. Let's give it thanks.